Commodore Roy Vincent Trinidad naman, ang spokesman ng Philippine Navy. Magandang umaga po, Commodore Trinidad. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live at PTV Network and Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, Commodore Trinidad. Morning. Yes, Kong Erwin, good morning. And Aljo, good morning. Morning Pati po. sa mga taga-subaybay ninyo, magandang umaga sa inyo lahat. Sir, ano hong pwedeng gawin kaya natin? Because mukhang nagsawa na sila sa West Philippine Sea. Dahil alam nila anytime nakakalabas-pasok sila dyan. Ngayon, ang target naman nila mukhang itong Eastern Seaboard natin, itong Philippine Rise, itong Catanduanes area. At pagkatapos, parang hindi ko alam, sir, kung tingin ng mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, natakot, akala sumugod na. Darating na yung Chinese PLA Marine Corps dahil 4 na barko ng Navy nandoon sa Sulu Sea. Hindi nila malaman kung paano nakapasok. Can we do something about this, sir? Paano ba ito? Ayaw naman natin makipag-confront sa kanila. Pero kung gano'n, nakakapasok na po sila sa karagatan natin, what else can we do? Without igniting or ay simulan ang digmaan, Commodore Trinidad. Yes, Kong, kung mapansin niyo yung binanggit na ating SND, that we should have the capability to protect and to secure our EEZ. Opo. So, nag-shift na tayo sa external defense orientation. Alright. And I think last month ay nag-present sa Senate o sa Congress yung ating forward operating bases Opo. for the Navy. Actually, this could be for the Coast Guard, for Joint Use, for the Maritime Law Enforcement Agencies. Aha. At ito ay ang orientation is outward. So this could become the staging areas for our law enforcement and defense and security capabilities. Aha. So, you're talking about like building bases na po para staging area for our Philippine Navy and Philippine Coast Guard together, Commodore Trinidad. Yes, Kong. I think that the presentation to Congress was more on the location and the real estate requirements. This will be And then- different from the EDCA, Commodore Trinidad, because we have one EDCA site sa Balabac sa may Palawan and then 2 dito po sa may Northern Luzon. Iba pa ho itong sinasabi ninyo ngayon, Commodore Trinidad. Yes, Kong. These are different ones. These are purely for the Philippine government, for our side to use, and these are oriented 360 around the country, mga critical areas and choke points. Opo, Commodore, this is Aljo Bendijo. Meron ako nabasang balance reciprocity eh. Kasi pag napunta tayo doon sa kiniklaim ng China na sa kanila, talagang inaaras tayo eh. No? Niraradyohan tayo. Ito pong mga barko, Chinese warships na ito sa Tawi-Tawi, niradyohan ba ng Coast Guard o ng Philippine Navy? Opo. Na-notify ba sila? May kapangyarihan ba tayong gawin yan sa kanila? Dapat lang? Commodore? Yes, Aljo. We were able to monitor them. Oh. We challenged them. We tracked them. Meron tayong barko sa Southern Balabac, yung FF-15 natin. Inabangan naman sila just to ensure na continuous and expeditious ang pagdaan nila under the right of innocent passage. Innocent passage ba talaga ginawa nila doon? Oo. Pwede ba natin silang itaboy? Yes, Opo. kasi parang sulusi po ito. This is territory na po ng Pilipinas, Territorial water na po. Commodore Trinidad. Dito po yung tanong ng mga netizens natin. Bakit nakapasok ito dito? Bakit hindi tinaboy? Kung tayo nga, tama. i-easy natin, pinapalayas Yes. tayo. How come hindi natin sila pwedeng mapalayas? Was there such a thing na we ordered them to leave immediately, Commodore Trinidad? Hindi naman po, Kong. Kasi under the UNCLOS, right of innocent passage, so long as the passage is continuous and expeditious, and there are certain conditions to observe, like hindi ka dapat magpa-launch and recover ng aircraft, you could not be conducting electronic activities. So they have this right provided under UNCLOS. Pag tayo naman ay binawalang hiya, binabastos nila sa ating EEZ, ito ay nagpapakita that they are not observing international law. Yun na nga. So, Ang masaklap dito naman by Aljo, Oh. Commodore Trinidad, what can we do? Di po ba? Ito po yung malaking question mark eh. Binabastos ho tayo, pero tayo hindi Sila natin dito. sila binabastos. Yun. We allow them to passage nga ito, mga sinasabing passage, pero tayo, yung Coast Guard natin, nadadaan lang, i-easy na natin, binabangga, binobomba ng tubig, we cannot retaliate, tali ang mga kamay natin. What else can we do? Our armed forces, Commodore Trinidad, what can the Navy do, sir? Na, siyempre, without inciting or agitating them and calling for war, pero paano ho yun?
parang gusto mo makipagsuntukan pero tali ang kamay mo. So, do you have, especially in the Navy, options na how to protect our territories without starting a war? Yun ang sinasabi ngayon ng mga higher authorities natin, sir. Yes, Kong, and Aljo. The requirement for the Navy or the approach is to have persistent presence in the West Philippine Seas and Northern Islands. And to have persistent presence, dapat meron tayong mga staging areas. That's why yung sa pag-asa natin, natapos yung enclosed marina doon, na-extend yung runway, we could now station yung mga maliit na lang na barko, the smaller warships, dun sa pag-asa. It will take more than that marina, but the work is ongoing right now to be able to, for us to station longer yung ating mga malaking warships. So it's a game of being present kasi baka ma-default tayo ika nga kung sa basketball. Pero ang problema kasi dito, sir, at by Aljo, sinasabi, parang may mga reports tayo na hindi natin pwede magpadala ng Navy kasi parang nagkukuha na tayo ng gera. Hindi tayo makapagpadala dyan sa Bao de Masinloc ng Navy. Pinull out nung panahon ng Aquino administration dahil baka magkagera. Yes. So, Coast Guard na pinapadala lagi natin. Coast Guard. Kagaya ito sa Sulusi. 4 na Chinese Navy ito. Hindi naman po pwedeng Coast Guard pa rin tatapat natin dito, Commodore Trinidad. Yes, Yong. I was referring to Pag-asa, yung 9 features natin sa West Philippine Sea. Doon sa 8 features, Philippine Navy ang nandun. Okay. Okay. Sa Ayungin, we have LS-57, a Navy warship. Opo. Sa Baho de Masinloc naman, we have regular patrols by the Navy. Yun nga lang, pag may mga requirement ang mga fishermen, it's the Coast Guard na kumaharap sa atin. Ilang barko pa ang kailangan po ng Philippine Navy para masabi talaga natin na a force to contend with itong Navy? Mga ilang barko pa po na pwede nating, or may mga parating ba tayo na barko pa, or ilang pa ang kulang, sir, to yung external defense, ma-bolster ang external defense ng Pilipinas, sir? Yes, Kong. We have coming for delivery from Korea 2 corvettes, 6 OPVs, offshore patrol vessels. Okay. We have 2 landing docks from Pitipal, a company in Indonesia. Opo. And 2 more frigates coming also from Korea. Oho. On the numbers, we don't look at the numbers sa Navy, we look at the capabilities. Opo. Kasi pagdating sa karagatan, wala namang physical boundary, unlike sa lupa. Opo. So, tag-usa naman yung ating mga naval ships from one unified command to the other. All right. Like, let's say, 2 capable warships could cover the entire eastern seaboard. Okay. Ilan hong barko Ganun ang- Commodore, ilang barko naka-deploy ngayon dyan sa West Philippine Sea? Could I say, Kong, that the Navy posture there allows it to provide, on the average, 3 ships per day out at sea. Ang request ng taong bayan, maglagay ho daw West Philippine Sea, dito sa may Tawi-Tawi, sa eastern part, pati na sa may Batanes. O yan, sakop na lahat ng archipelago ng Pilipinas. Maglagay daw talaga ng barko. Yes, ang sa Tawi-Tawi naman, that is under Naval Forces Western Mindanao, headquartered in Zamboanga. Ang mga barko naman niya ay nasa Zambasulta Archipelago. Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Nagpapatrolya ba? Sir, o baka Yes, Kong. Yes, Kong. Aljo, they do their patrols. In fact, ang bago tayo magpatrol, para example, itong mga PLA Navy warship na dumaan, we pick them up already habang malayo pa. Even before entering our EEZ. Through our monitoring stations. Mas maganda siguro, sir, kung yung mga fighter jets na na-acquire natin, baka yun ang pwedeng mag-radio signal dito sa mga barko na you're entering the Philippine territory instead of the Navy, or tawagan, the Navy will coordinate dito sa Air Force. Kaya nga ho yung plano po ni Congressman Alvarez at saka ako ho maglagay ng at least na out of the 12 fighter jets that we have, maglagay ng 2 dyan sa Palawan para kung tumawag yung Navy, yung grupo, lilipad doon and to challenge dito mga Navy vessels ng China na you are entering the Philippine territory. Di po ba? Mas maganda yon, sir? Yes, Kong. Yes, Kong. Yung ating monitoring naman is a capability with the Philippine Navy. Opo. But the common operating picture
is integrated sa National Maritime Center. Okay. Yung dating National Coast Watch Center sa may Coast Guard area yon sa Pier 13. All right. Sige. Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po ang Philippine Navy. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat Kong Erwin and to Aljo. Maraming salamat din sa iyo at sa mga taga-subaybay. God bless you all.